Pasensya na po, ngayon na lang po ulit ako nakapag-upload. Ang dami po kasi nangyari last few weeks. Ayoko na po sanang pag-usapan. Kasi ito yung mga bagay na hindi nakapag-motivate sa akin to pursue my flying. Pero I just want to be real. I just want to be honest sa inyo na nanonood din kung ano talaga yung nangyayari sa aviation. Mga 6 to 8 na po yung accidents na nangyayari sa iba-ibang school. Yan, may kaibigan po ako na nag-crash last month na ata. Basta kaya hindi po ako nakapag-upload kasi mabigat po sa akin. Tapos yun nga, hindi siya nakaka-motivate sa akin. Tapos kaibigan ko yung namatay, si Navin, kaibigan namin, mga barkada ko. Tapos yung isang student, si Deep, isa siya sa mga nagbe-message sa akin na na-inspire daw siya sa video. Tapos isang dahilan kung bakit siya nag-flying kasi nakapanood siya ng video ko. Tapos na-inspire daw siya. Tapos yun nga, nabalitaan ko na nag-crash yung plane nila sa Bataan. Pauwi na sila from Subic going to Plardel. So eto, medyo tagos sa dibdib ko, and I want to extend my condolences sa family niya, sa family nila ni Deep and ni Navin. I think si Navin dinala na kagad sa India, wala na kaming chance na makita siya. Si Deep naman, hindi ko siya na-meet, hindi ko siya kilala personally, hindi ko siya na-meet sa school kasi noong time na to nag-work na ako ulit Kaya ayun, nababasa ko lang yung message, tapos yung mga estudyante sinasabi din sa akin kung ano yung impact meron si Deep dun sa panonood ng video ko. Kaya parang mabigat sa akin kasi parang isa ako sa dahilan bakit siya na Pero yun nga, yung investigation ngayon nasa CAAP. I don't know kung meron ng sagot yung CAAP dun sa nangyari. Tapos yung school huminto din ng operation for 2 weeks ata to pay respect kay Navin and kay Deep. Hindi ko alam kung ano yung nangyari, kung mechanical ba or pilot error. Inaantay pa namin yung investigation ng CAAP. Tapos ang hirap magsalita na sasabihin mo pilot error, tapos hirap din magsalita na sasabihin mo mechanical error. Chinek ko kanina sa Google kung yung flying pa rin ba ang safest mode ng transportation. Siya pa rin. Kasi sa 5 million na accidents ng motorcycle, ng cars, buses, ang pinakamalaking aksidente yung mga motor. Nasa 5 million ang aksidente niya, while sa flying 20 lang. Tapos ang second na safest is yung by train. Ang difference lang kasi sa flying, pag may na-disgrasya, like yan, na-disgrasya yung dalawang kasamahan, talagang binabalita talaga. So yun yung mga reality. Kung ito bang work na to para sa'yo, ikaw makakasagot kung talagang ito yung para sa'yo. Kung ako tatanungin nyo, nagtutuloy ako pa rin. Ganun pa rin. So ngayon, babasa na rin ako ng mga tanong nyo. And so, binabasa ko yung mga comments nyo ulit ngayon. So, aspiring female pilot, yan, maraming babae na nagpa-flying. Tsaka magagaling yung mga babae. Kapareho ba ng requirements ng airline pilot ang PAF pilot? Hindi ko alam yung sa PAF. Feeling ko almost same lang yan. Hi sir, I'm Harvey Pesaga. I'm planning to enroll in aviation school. Sa ang the best school sa Pilipinas and how much it cost? The best school, hindi ko masabi yung best school kasi for me parang pare-pareho lang din. For me pare-pareho lang talaga siya Hindi ko pa na-try kasi sa iba. So ako
kinuha ko yung pinakamura and kakilala ko yung kapitan. So, kaya nag-enroll ako sa Flightline dahil kakilala ko sila. Tapos, yung mga kakilala ko na nag-flying doon, nasa airline naman. So, kumbaga, may chance. So, pinakamura yung kinuha ko. Pero, in terms of turo and okay naman. Wala naman ako naging problema sa school ko. Hindi ako makapagsalita sa ibang school kasi hindi ko na-experience yung sa kanila. And I'm sure maganda rin yung sasabihin nila sa school nila, di ba? So ako, okay naman ako sa school ko. Wala naman akong problema. Alam ko hindi tumatanggap yung school ng yung college course. Walang college course ang Flightline. Talagang purely flying lang siya. Ang alam ko na halimbawa pagtapos mo ng high school, ang tumatanggap ng college degree na parang flying na din is WCC. Hindi ko alam, baka may ibang school pa na tumatanggap nun na parang may college course muna sila, tapos sa gitna nun parang may flying na rin na course. Yun, medyo mahal yun kasi 4 years yun. Parang ganito yung gastos mo kasi pag magka-college ka tapos magpa-flying ka, halimbawa sa school namin, mag-flying ka sa school which is 1.7 at that time. So nung nag-college ako, malaki din na gastos ko So parang ganun din yung susumahin. So kung parang gusto mo mag-flying na totally yung buong effort mo nandun na sa flying, meron ino-offer yung WCC, ang alam ko nung pumunta ako doon. So yun lang kasi yung experience ko nung nag-check ako sa Binalonan. So nakita ko yung mga students doon na from high school tapos nag-college na sila. So dito sa nag-college ako, BSIT yung kinuha ko. Tapos tinapos ko siya and then saka ako nag-flying. So if ever na hindi ako para talaga sa flying, pero yun talaga yung pangarap ko, yung flying. Pero parang yun nga, wala kang pera. May iba akong mapupuntahan. Yun yung kagandahan. Mas marami lang akong option kasi kung flying tapos nasa halfway ka na or natapos mo na, tapos ayaw mo pala yung paalis-alis ka ng bansa, hindi pala para sa yun. So wala ka na ibang choice. Yung po bang bachelor's degree kailangan connected sa aviation? Hindi po. Basta ang requirement po kasi sa airline, sa PAL, ang pinag-usapan po natin, airline dito sa Pilipinas. Kasi yung airline sa labas ng Pilipinas, tumatanggap sila ng hindi graduate. May mga company, pero most of the companies na alam ko, kailangan college graduate. So, kailangan ba related sa aviation course sa college? Hindi po. BSIT po ako. May iba po, BSHRM. Alam ko po sa ibang bansa, hindi nagre-require. Dito po sa atin sa Pilipinas, nire-require. So, kaya yun yung sinasabi ko na required dito pag nag-apply ka sa airline. Pero kung papasok ka ng flying school, hindi required ang college graduate. And meron po akong mga kilalang pilots before, so dati pa mga senior captain na hindi sila graduate ng college pero kapitan sila. Ngayon po kasi yung generation ngayon kailangan na ng college degree. So ako, tinapos ko pa rin. So kahit na nagwo-work ako, hindi po ako graduate So tinapos ko siya noon nakapag trabaho na ako as flight attendant kasi may pera na ako pang aral. May disadvantage po ba pag babae ka? Walang disadvantage. Para-pareho po ang trato. Hindi porke babae ka o lalaki ako mas may chance ako. Hindi. Eto, may tanong si Jojo Castro, apelido ko pa. Baka kapatid ko to. Sabi undergraduate daw siya ng BS Aircraft Maintenance. Pareho pa kaming course nung college. Tapos second year undergrad siya. Ako kasi BS AMT ako. 1 year lang ako. Hindi ko na natuloy kasi nga hindi ko lang talaga siya gusto. Kaya parang nagsasayang lang ako ng panahon. Nag-transfer na ako sa computer kasi nung college ang hilig kong
hilig ko mag-Dota. Tapos Counter-Strike. So ginawa ko BSIT, pero gusto ko eroplano. So kaya ako nag-BBS AMT nun. So makita na eroplano. Hindi ako makapag-pilot. Wala akong pera. So pinakamurang solusyon na makita ko lagi na eroplano, BS AMT. Nung nandun na ako, hindi ko nga siya gusto. So kaya nag-BSIT ako. Tapos, ayun. Yan na yung istorya. Pwede pa raw ba? 31 years old, magtatapos siya ng college tapos mag-flying. Oo, pwede. Basta, kasi ang flying hanggang 60 years old eh. 65, pwede ka pa kung able pa yung katawan mo. Kung okay pa yung medical mo, diba? So, walang problema. Jojo, okay pa yan. Eto, si Mel Herrera. Tinatanong niya kung anong strand daw sa high school yung kukunin niya. Actually, hindi ko na naabutan yung strand. Pero, kailangan mo daw siyang daanan. Sabi nung kaibigan ko na principal, kahit hindi related sa aviation, pwede kang maging piloto. Basta makakuha ka ng hours mo sa flying time. Ang pagpapilot parang driving school. Matututo kang magmaneho. Graduate mo ng college, related man o hindi related, talagang babalik ka sa zero, mag-aaral ka talaga ng flying. Tapusin mo yung college mo na gusto mo aside from flying, or pwede kung doon ka talaga. Pero kung ako mamimili, piliin mo yung gusto mo aside from flying para meron kang option na iba kahit anong course. Tapos saka ka mag-flying after mo ng college. O pwede pinagsasabay mo. Kung nag-nursing ka, nag-aaral ka nursing, tapos during summer, pwede ka rin mag-flying school. Kung kaya mo. Kaya ng pera, kaya ng oras mo. Nasa iyo yun. Eto, tanong naman ni Peter Gamboa. Kuya, pwede po ba ako magtanong about flight attendant po? Yun sa flight attendant, yun nga. Noon kasi tumatanggap undergraduate yung PAL before. Tapos nung nakapasok ako sa kanila, tinapos ko pa rin yung college. Nakapasok ako ng PAL as flight attendant. So ngayon, hindi na sila tumatanggap. Kasi noon, yun yung sinasabi kong window. May window yan na kailangan nila ng airline ng tao. So pag kailangan ng airline ng tao, bumababa yung requirements nila. So, yun lang muna sa ngayon. Mahaba na ata yung kinain ko na oras. So, yun lang muna ngayon. Tanong lang kayo. Don't forget to like, subscribe, share nyo sa mga kaibigan nyo na gusto rin mag-flying.